Ito ang pahayag ni Philippos Ngitumba pagkatapos na naibalik sa kanya ang titulong World Boxing Organization Global Super Bantamweight title na naagaw sa kanya ni John Ariel Casimero, Minakante at nilabanan nila Carla Martin. Kontra yan sa taga-Thailand at ngayon ay napanalunan ulit ni Philippos kontra yan sa taga-South Africa na si Molisi Zuma via round 6 technical knockout. Kung gusto ni Philippos ng real matchup na naging payag naman ni Carla Martin sa kanyang social media account ay handa na siya sa kahit anuman ang hamon at nakahanda siyang patunayan ng kanyang sarili. Yan naman, hindi maiwasan ng mga Pinoy boxing fans na gustong masubukan si Martin kaya gusto nilang iharap itong si Philippos. Pero ang tanong mga kwento, kung magkasagupaan ng dalawa, ano kayang pwedeng mangyari? Kung pag-uusapan natin ang posibleng laban sa pagitan ni Carla Martin na tinaguriang Wonder Boy ng Pilipinas at Philippos Energy Ngitumba ng Namibia, malinaw na maging isang kapanapanabik na salpukan ito sa mundo ng Super Bantamweight Division. Paruso lang may mataas na knockout rate at kilala sa agresibong estilo ng laban. Si Martin mga kwento ay may malinis sa record na higit sa 20 panalo na karamihan ay galing sa knockout. Kilala siya sa kanyang pressure fighting style, malalakas sa kombinasyon at kakayang magbago ng estratehiya depende sa kilos ng kalaban. Bukod dito, mataas ang antas ng disiplina at kondisyon niya sa bawat laban at biyasa siya sa paghabol ng puntos kapag kinakailangan. Samantala itong si Ngitumba mga kwento ay may panalo, 15 wins via knockout at 2 talo at kakapanalo lang ng World Boxing Organization Global Super Bantamweight title. Laban niyan sa taga South Africa. Malaki ang bintahan niya sa haba ng reach at taas at maaaring maging susi para kontrolin ang distansya. Meron din siyang malakas na right hand, umahusay magbasa ng timing para sa counter punch. Si Martin naman mga kwento ang may bilis sa depensa habang si Ngitumba ang may abante sa abot ng suntok at lakas ng suntok mula sa distansya. Kung magtatapat sila mga kwento sa isang 12-round championship bout, ang unang kalahati ng laban ay malamang na magiging taktikal. Si Ngitumba mga kwento ay susubok na panatilihin si Martin sa labas ng kanyang range gamit ang jab at straight right, habang si Martin naman ay dahan-dahang papasok, gumagamit ang head movement at body shots para masira ang depensa ng Namibian boxer. Sa mid-rounds mga kwento, kapag nagsimulang bumagal si Ngitumba, doon papasok ang lakas ng presyon ni Martin. Kung makakapasok siya sa loob ng reach ng kalaban, magagamit niyang kombinasyon sa katawan at ulo na kilala sa pagpapahina ng stamina ng kalaban. Subalit, kung hindi siya makakapasok at patuloy siyang mababayo ng jab at counter punches, narito naman mga kwento ang prediksyon ng artificial intelligence. Kung matatamaan si Martin ng malinis sa suntok mula sa malakas na kanan ni Ngitumba, maaring magbago ang ihip ng laban at magkaroon ng knockout. Ngunit kung magiging matyaga si Martin, patuloy na papasok at iiwas sa mga malalakas na tira, malaki ang tsansa niyang manalo via late round technical knockout o di kaya unanimous decision. Ang bilis, disiplina at kakayahan na magbago ng taktika ay posibleng magbigay sa kanya ng edge laban niyan kay Ngitumba. Sa kabuuan mga kwento, ito ay magiging laban ng bilis at kombinasyon kontra yan sa reach at power. At kahit anong mangyari, tiyak na magiging isa itong laban na tatatak sa mga tagahanga ng boxing. Kahit sino sa kanila, sa kalangapan na champion na yan. Pero ngayon, number 1 ako sa WBC. Doon tayo. Okay. Oo. So, shocking poster to. Mga kwento, ganito naman ang pahayag ng former world champion na si Mark Magnifico Magsayo. Hindi lang yan, dahil sinabi pa niya na handa siyang palagan kahit sino pang Pinoy ang makaharap niya, kahit pa itong si Charlie Suarez. Pero may kondisyon, dapat magharap sila kung world title na ang nakataya. Pero kung hindi ay walang dahilan bakit kapwa Pinoy ang magsasalpukan at sasabak sa digmaan.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kwentong Kiko YouTube TV, kay Kwentong Dan Fernando, kay Kwentong Artag, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.